Meron daw graft and plunder complaint laban sa ombudsman. O basahin natin article. Ano ba sinabi? Ang sabi kasi, Manila, Philippines, top officials of the Philippine Charity Sweepstakes Office, including General Manager Mel Robles, as well as the executives of private firm Pacific Online Systems Corporation, are facing criminal complaints for plunder and graft. Ang bibigat niyan, guys. Ang bibigat niyan. Plunder yan, tsaka graft and corruptions. Before the Office of the Ombudsman over alleged fraudulent activities in relation to the agency's e-lotto operations. Yan. So, a few months ago, meron yung sa lotto mismo, yung 20 daw yung nanalo sa isang buwan, etc. etc. Ngayon naman e-lotto. E-lotto naman to. Ang sabi, the complainant, a self-described corruption watchdog named Filipinos for Peace, Justice, and Progress Movement, FPJPM. Alam ko yata ni Senator Grace po na may gumagamit ng initials ng tatay niya. FPJPM. Flagged the supposed grant of a 14% commission from e-lotto revenues to POSC. So si e-lotto daw, yung kita daw kay e-lotto ay may 14% daw na commission si POSC. Yung service provider. Si si Pacific Online Systems Corporation. Bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo muna mag-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Even though the private firm initially offered its web-based services to the state lottery body for zero commission or at no cost to PCSO. So ito rin yung sinasabi sa kaso. So sa proposal daw kasi, sa proposal nung POSC, zero commission daw and at no cost to PCSO. Yun ang sinabi. Who are the respondents? The respondents are, ayan, ito silang lahat. Uy, register to continue reading. Ay, tigas na mukha ni Krappler kaninang umaga. Dahil nabasa ko to lahat eh. Nagpapabayad na rin kayo, Krappler? Ba't ganun? Ayoko nga. Ba't ako magbabayad para lang makabasa ng article nyo? Alam nyo mga kotsero, right now, I'm starting to think na parang ang sistema, yung mga ayaw kay PBBM, basta may maibato na lang, pupo na tayo ng pupo na, basta may maibato na lang. O parang tong ito, yung nag-send ng yung video ni First Lady na ni Lisa na umiinom. So what? Lahat naman tayo umiinom eh. Maski ako umiinom ako konti-konti eh. Siguro nakakatawa lang doon yung binalik niya yung baso kay Cheese Escudero. Pero alam niyo mga kotsero, it could be anything. Pwede kasi na hindi iinom si Cheese Escudero, binigay niya yung binigay niya yung champagne niya. Oh, ma'am, First Lady, sa inyo na tong champagne ko. Di ako inom eh. Dun sa gilid, sa likod ni Lisa, may tumapik sa kanya, binigyan siya ng champagne. Parang waiter yata yun. So binalik niya ngayon yung baso kay Cheese kasi yun lang, baka para hawakan. I mean, we don't know. Could be anything. So what? Malay nyo, close sila. Nagsishare talaga sila ng baso. Di ba? Malay nyo, close sila eh. We don't know. I mean, ang parang even the most minute, kahit yung mga pinakamaliliit na bagay na lang, tulad nga nun, yung kay Lisa Marcos. And then ito rehash to eh, recycle to eh. Recycle to. Ito nga sa PCSO. May kaso ulit.
Nagkaroon na ng dating kaso si GM Mel Robles na graft and corruption din and plunder din yata. Related naman yun sa MRT. Pero na-dismiss yun. Na-dismiss yun sa ombudsman eh. So this could probably be the second. This could probably be the second. Let's see how the ombudsman will respond, di ba? Sumagot naman ang PCSO dyan eh. Pero tinignan ko yung FPJMPM. Ito pala sila. Actually, dalawa pa nga yung Facebook page nila. So, FPJPM. Hindi ko alam if this is a legitimate group. Baka Facebook group lang sila. Pero ito yun. Ito yung FPJPM. Hindi ko alam kung sinashare si Harry Roque. So, anong ibig sabihin nito? Mga DDS din itong mga to? I don't know. Pero dati, nung campaign, nung last year, medyo okay pa. August 2022, kakaupo lang ni PBBM yan. Sige nga, Renny, pasend nga ng complete article. So, ito yung isa. Ito yung, so, nag-ano pa pala sila before. Nag-support sila sa Uniteam before nung election. And then, eventually, nag-transition sila to whatever this is. Pero pa isang page yan. Ayan, dalawa yung page nila eh. Ito, mas konti ang members. Pero ito, ano talaga to? Anti-admin tong medyo may pagka-pinkish pa nga eh. Anti-admin na slight pinkish. Slight pinkish talaga. So I mean, and there's no formal identity. Hindi ko alam kung ano bang pinanggalingan nitong mga to. Ano to? Lumang tugtugin, cha-cha. Yan. Ferdinand Marcos, architect. Yan. Old economic program, new 5-point economic program, etc., etc. You think he can get it this time, whatever. So, ayun, mga pink sila. So hindi ko I'm not sure what identity this group has. Labo eh. Pero sa akin, mga kotsero, again, wala namang problema kung wala kang identity. Pero sana kung maghahabla, make sure na yung ihahabla nila may pinagbabasihang katotohanan. Kasi kapag hindi, not only are you wasting the time of those who are working for the government, but you're also, kasi mga kotsero, hindi lang naman po kasi ang PCSO, hindi lang ho trabaho niyan yung loto, yung magsugal, hindi lang ho. Hindi lang yan ho ang trabaho niyan. Ang trabaho niyan, mga kotsero, may mga iba pang related na trabaho. Usually, related sa, what do you call this? Sa medicine. Pati nga yung tawag dito. Malasakit Center eh. Yan, charity. Kaya nga Philippine Charity Sweepstakes Office. PCSO, charity. So, pati nga yung Malasakit Center, kasama sila sa nagpopondo eh. Malasakit Center. So, I mean, sana kung magfa-file kayo ng kaso, make it substantial. Kasi mga kotsero, sumagot din ng dyan. Ang nakakatawa pa pala, by the way, bago tayo pumunta sa sagot. Ang nakakatawa pa dito, yung basis ng kaso nila, ang pinanggalingan, yung hearing ni Tulfo, most probably. Yung sa Iloto. Ito na naman, balik tayo sa Iloto ni Tulfo. Si Tulfo na naman. Si Tulfo na naman. Balik tayo kay Tulfo. Kasi mga kotsero, kung maalala nyo, noong January, isa sa mga bumatigos dyan sa na yan, sa tawag dito, sa Iloto na yan. Ang sabi niya, bakit daw pinapatakbo yan nang walang approval, without getting approval from authorities first, particularly the Office of the President. Sabi niya. So, sabi niya sa hearing,
During the hearing of the Senate Committee on Ways and Means on Thursday, Tulfo asked PCSO officials led by Chairman Juni Cua and Melquiades Robles as to why the office of the president was bypassed when the e-lotto operation started. Oh, sabi niya. What the opinion says is if the operation involves going online, you need to get the permission of OP. Yun ang sinabi ng tawag dito ni Tulfo. E-lotto is online, so you should have obtained permission from the office of the president, but you bypassed OP in this project. Why was it violated? Sabi niya, ang sagot naman ni Mel Robles, assuming that it is correct, sabi ni Mel Robles, we are just on a test run. We have to test this before having it approved because it would look bad if we were to seek an approval only for the program to be a failure. That's a difficult thing to do. Ito nga, I would like to read to you a memorandum from the Executive Secretary. Upon evaluation, the PCSO is advised that it has sufficient authority and is in a better position to evaluate and approve its technical guidelines on betting platforms, considering that this deals with minimum technical specifications required for betting platforms. Okay. So, ito pala yung sinagot. Okay. Ang sinabi kasi ni Tulfo, hindi raw sila nagpaalam sa Office of the President. When in fact, nagpaalam naman pala. Ano yung paalam? Kasi merong, what do you call this? Memorandum, itong si or sulat siguro. Robles said the Executive Secretary Lucas Bersamin allowed the PCSO to determine the need for an online platform for Lotto since it is more knowledgeable about this matter. Okay. Now I understand. Kasi mga kotsero, during that time, kasi ang argumento kasi nito ni Tulfo, mga kotsero, ay dapat daw nagpaalam muna sa Office of the President bago daw ni-roll out. Okay, so, pero wala pa rong approval ng President before rolling out. So, sabi naman ng PCSO, hindi pa sila pwedeng humingi ng approval because nasa testing pa lang sila. Ngayon, dahil nasa testing pa lang sila, ang hiningi nila ng approval ay yung pagtetest. Yung pagtetesting. Okay, ngayon mga kotsero, eto na. Nagsulat ngayon si E.S. Bersamin. Don't forget mga kotsero E.S. Bersamin is a former Chief Justice ng Supreme Court. Baka lang nakakalimot tayo. Let's remind everyone of that. Ang sinabi ni Lucas Bersamin ito. Upon evaluation, the PCSO is advised that it has sufficient authority, is in a better position to evaluate and approve its technical guidelines on betting platforms, considering that this deals with the minimum technical specifications required for betting platforms. Anong ibig sabihin yan? Sa ano po mga kotsero? sa corporation, sa ating pong corporation code, syempre sa mga batas naman natin, merong mga doktrina. Oo. Sa corporation code po, meron din pong doctrine. Ang tawag po diyan, isa po sa mga doktrina, napakaraming doktrina. Nabuti na lang naipasa ko ang corporation code. Ang hirap. By the way, I will digress a bit. Napakahirap ng corporation code of the Philippines. Sobra. Pwede lang umiyak, iiyakan ko yan. Anyway. Isa po sa mga doctrines po sa ating corporation code is the business judgment rule. What does that mean? Ibig sabihin po mga kotsero, ang korte will not determine what is best, what will not interfere. Yon. The court will not interfere with the business decisions of a corporation. Ibig sabihin, dahil kayo ang eksperto dyan sa negosyo nyo, kung ano yung business strategy nyo, bahala kayo. Hindi namin papakailaman yan. Ngayon, mga kotsero, kailan lang makikialam ang korte? If it finds that there is a need to pierce the veil of corporate entity. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, meron kang ginawang fraud or fraud, tatlo yun
See, nakalimutan ko agad. There's fraud, um, any illegal acts, and then another one. I forget the other one. So yun. Doon lang pwedeng pakialaman yung kung paano tumatakbo ang korporasyon. Kapag merong nakitang fraud. Yun na lang, fraud, pinakamadali. O panloloko. So dito po, sa sinabi ni E.S. Bersamin, sino po ba ang executive secretary? Si E.S. Bersamin. Ano po ba si E.S. Bersamin? Siya po ay nasa opisina ng Office of the President. So, mali po si Tulfo. Kasi nagpaalam po sa Office of the President ang PCSO. At sila po ay binigyan ng kalayaan ng Office of the President to evaluate and approve its technical guidelines on betting platforms. Bakit? Bakit? It has sufficient authority and is in a better position to evaluate. So, in-apply po dito ni E.S. Bersamin yung business judgment rule. Oo. So, ibig sabihin, mga kutsero, nagpaalam sa Office of the President ang PCSO. Kaya maliho si Tulfo. Ngayon, kung ito ang basis ng inihabla sa kanila ng FPJPM, palyado yan. Kahit po meron pang 14% na iLotto revenue na naka-indicate doon. Hindi sa first year, Kenneth. hindi sa first year. Kailangan tapusin mo muna, Kenneth, yung Oblicon, Obligation and Contracts. After nun, bara-bara na yan kung ano gusto mo. Bara-bara na yan. After Oblicon, yan. Papasok na lahat. Si Wills and Succession, Corporation Code, etc. Securities Code. Naalala ko pa yung trauma ko sa Corporation Code. Ay, nako. Anyway, mag-Oblicon ka muna, Kenneth. Oblicon. Anyway, going back. So, nagpaalam ho sila. Kaya pala, ang sagot po ng PCSO dito sa kaso na to, may approval ng Office of the President. May approval ng Office of the President. Yun yung sagot niya. Kasi nga, nagpaalam nga naman sila. PCSO General Manager Mel Robles made the remark in response to the graft and plunder complaint filed by the group Filipinos for Peace, Justice, and Progress movement before the Office of the Ombudsman against some officials in relation to its iLotto agreement with private firm Pacific Online Systems. Ito nga yung sinabi. Yan. It has sufficient authority and is in a better position to evaluate and approve its technical guidelines. The OP guidance being an act of the executive, meaning Office of the President yan remains valid until amended, revoked, or replaced by its issuing authority. Tapos, ito pa. Kinatigan yan ng council ng Office of the Government Corporate Council. Sino po si Office of the Government Corporate Council? Si OGCC po ay yung abogado ng lahat ng GOCC sa Pilipinas. Siya po yung abogado ng lahat ng GOCC sa Pilipinas. Government-owned and controlled corporations. So, yun po. At yun po yung decision nung August 30, 2023. So, this is fairly recent. The OGCC has already clarified its earlier stand that policy considerations call for the payment of commissions in the form of reasonable costs at a rate capped by the PCSO Board of Directors. So kung dinetermine ng PCSO Board of Directors yan, wala namang control ang GM dyan. Wala akong control ng GM dyan, mga kochero. Sa Board of Directors, walang control ng GM dyan. Ang GM po ay sa operations lamang. Ang nagde-decide po ng mga bagay na gagawin ng GOCC, in this case PCSO, ay ang Board of Directors or BOD, Board of Directors. So, ang sabi ng OGCC, ng abogado ng ating mga GOCC, hindi raw pwedeng libre
Kailangan daw may policy considerations that call for the payment of commissions in the form of reasonable costs. Basta reasonable yung cost. So, ibig sabihin, hindi lugi yung ating gobyerno. So, He likewise said the PCSO board, in the exercise of its sound business judgment, previously approved the increase of the minimum guaranteed amount for jackpot prices for Lotto games to increase sales revenues. He said, this resulted in 879 million pesos in sales revenues net of prices. Oh my God! Ang laki ah! Ang laki ah! Ang laki ah, 1 billion almost. 879 million. Net of sales. Tapos magka-counter charge daw ang PCSO. They will not take it sitting down. So, again, mga kotsero, sabi ni Softbuy, sabaw pala yung case. O, mukha. Mukhang sabaw yung case. Malabo. Malabo yung kaso. Malabo. But let's see, di ba? But again, mga kotsero, ulitin ko lang. Parang ano yan, nangyayari dito, attacking the president via proxy. Paano kung ganyan? Malinis. Nakakapag-respond. Ang pangit kasi nung ganun. I mean, kung atakihin niyo yung presidente, attack him head on. Hindi yung dadaanin niyo sa proxy. Hindi yung dadaanin niyo kay FL, dadaanin niyo kay PCSO or whoever, 'di ba? Kahit sinong secretary. 'Di ba? Ang pangit eh. So sana, well, good luck na lang kay FPJ PM. Hindi ko alam ewan ko anong pinaglalaban nila. Or baka gumagawa lang ng ingay. Kasi magto-2025 na. So, kailangan nilang makapasok. I don't know. Probably. Baka kasi ganun eh. It can happen. Maraming gumagawa ng ganyan eh. So, ang ano dyan, it can be also a valid it can also be a valid complaint. Kaso, you have to argue it's office of the ombudsman. Kailangan doon. So, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. At maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi kayo updated sa mga ganap. Jared Pulido po ang pangalan ng aking Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?